Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bayat. Ito na nga pag-usapan natin ng mga may init na issue sa lipunan. Dire-diretso na ito, wala nang pigilan. Ayos. Hindi, alam mo mga kababayan, kasi ito na nga, parating na ang ating inaasam-asam na ilabas ang lahat ng katotohanan na ginawa ng pamilya Marcos. Sabi ko sa inyo budol yung mga nako, kasi alam naman natin na itong si Marcos ay yan po talaga ay may kasaysayan ng kanilang pamilya ng pambubudol. Yang kanilang pamilya ay talaga nga namang may kasaysayan ng di umano'y pagnanakaw. May di umano? Totoo nga! Nasanay lang. Hindi. Totoo naman meron talaga yung pamilya na yan. Pamilya talaga yan ng nangungulimbat. Ngayon, eto na ho. In kahapon, kung si Saldico lang ay sinabi niya yung si Sandro lang, ngayon naman kasama na ho, pati yung asawa. Nako po, sabi na nga ba? Nako, sa bagay, sa karakas ba naman ni First Lady? Karakas siya ng sosyalera. Sandali, linawin ko hindi porket sosyalera maganda kasi pag sinabi mo sosyalera, yung hindi maganda, yung mukhang palingkera pero alam mo yon, nagiging feeling New Yorker. Hindi kasi alam mo, akala nung iba. Hindi ito general statement lang ho ito. Akala nung iba, pag pangit ka at dinaan mo sa pera mo, yung mga pa-English mo, kaya yung kayamanan mo, akala mo nagiging sosyal ka. Hindi. Yung iba nga kahit kahit wala naman talagang pera, pero sadyang simple ang pangangatawan, simple ang kagandahan, yan ang mukhang sosyal. Pero yung mga pangit, yan pa nga yung mga minsan sosyalera. Sus, dami kong nakikita niyan sa mga labas-labas. Lalo na punta ka dyan sa BGC. Tangin na shit. Diyan mo makikita ang lahat ng sosyalera. Hindi naman siya na pero karakas pala, alam mo na kaagad di ba? Yung pipiling ito. Ganun dami dyan. Naku po. Pupunta ng club pero pambirang wala namang pera. Makikisayaw lang ganyan. Pero sa totoo lang, nanghihingi lang naman ng drinks. Diba? Although hindi ito nanghihingi ng drinks kasi itong si Lisa Marcos may sariling may sariling party club yun sa loob ng Malacanang. Yeah? Sabi nga ni Senator Amy, para bagang ginawa ng drug den yung Malacanang. Kaya may sarili silang hindi yan walang pera, sobrang daming pera. Kaya lang hindi talaga naayos yung itsura niya. Mukha pa rin siyang palingkera. Pero tayo magagawa, ganyan talaga itsura niya. Kayo naman, makapuna naman kayo. Kala nyo kagwapuan ninyo. Banat bay talaga, kala mo kagwapuan ka, puna ng itsura. Hindi naman po ako pogi, pero sa akin ang dating. Kayo na ang pogi. Sa akin ang dating. Ito, play na natin. Hoy, play na nga yan. Dami mong sinasabi dyan. Ito yung bagong latest pa na pero video bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan. Ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin yung sa Bureau of Customs na umagot sa 11 billion pesos. May 9 billion pesos collection mula sa sugar. Nako. Ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta. Tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos. Naku po, patay tayo at ipinapatigil ang investigasyon. Anong posisyon yan? Nagtataka lang ako. Ano kayong posisyon ni First Lady at tumatawag siya sa mga sekretary at sa mga congressman? Ano kayong posisyon niya? Kakaiba, no? Sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Yan na. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2035 elections, nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umagot sa 11 billion pesos.
Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya para makontrol nila ang presyo ng Grabe. asukal sa merkado. Oh, ito ha, ladies and gentlemen ha. Merong bagong akusasyon si Saldico. Paano tayo magiging critical doon sa kanyang akusasyon? Di ba? Wag ho natin kagad paniniwalaan ha, kasi syempre, hindi natin alam ang motibo niya. Pero gayon pa man, kung titingnan mo yung circumstantial evidence such as, bakit nga naman tayo nag-i-import ng sobrang daming asukal? Ayun sinasabi niya eh. Oh, bakit tayo nag-i-import ng mga bigas? Yan yung isang bagay na simula pa lang nung administrasyon ni Marcos ay naging problema na. At non-stop na. Diba? Non-stop na po yung importation kahit anong gawin pa. Pangalawa. So yan yung first evidence. Second evidence, nagmamahal ba o nagmumura yung asukal at saka yung bigas? Kita naman po natin mga kababayan, nagmamahal. Ibig lamang pong sabihin, sa gitna ng importasyon na supposedly dapat ay masolusyonan ang problema sa presyo, kaya nga tayo nag-import na mas mura ang dekalidad, di ba? Sa totoo lang naman mas mura ang ini-import kasi nga alam natin kung saan nanggagaling yan, mas mura doon ang labor. So mas mura talaga yan. Pero ang tanong, bakit mas nagmamahal ang presyo? Doon pa lang, that is enough evidence that would support the claims or the accusation of Saldico. Ha? Yan ang it has nothing to do sa kanyang buhok. Mamaya pag-uusapan natin yung animal na buhok na yan, ha? Kasi merong may tanga na pumuna ng buhok niya. At iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman. Basta pa yan, di ba, sibuyas. Tandaan ninyo, nagmahal din ang presyo niyan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, huwag tayong maniwala kagad sa sinasabi ni Saldico, ngunit tatapat subalit. Tingnan natin yung mga sirkumstansya na napapaloob ng kanyang sinasabi. Sa madaling salita po, let us not look at the political reasons. Kasi talagang, we all know, na ginipit siya ni Marcos, now, siya ang tinuturo na, lumiligtas na yung sila Romualdez, at saka si Marcos, siya na tinuturo. So there will be a motive for Saldico na sumagot. Di ba? Na, ganun babanatan ko din kayo. There is the motive. But the question is, yung bang motibo niya, pwede mo bang sabihin na ibig sabihin nun ay kasinungalingan na sinasabi niya? Hindi. Huwag agad tayo magsasabi na sinungaling yung sinasabi nito. Hindi, tignan natin. Hindi katulad ni yung sinasabi ni Sandro Marcos na para bagang sinasabi niya, eto si Saldico, ano lang yan DDS na yan. Yan yung mga tangang komento. Nakakala niya, lahat na sinasabi ni Saldico pinaniniwalaan natin. That's not true. As a matter of fact, kaya nga natin dinidiscuss dito yung mga video niya para talaga busisiin. Ano ba talaga nangyari? Totoo ba yung mga akusasyon mo? Anong ebidensya doon? Anong mga nagpapatunay sa mga sinabi niya? Yun ang ginagawa natin mga kababayan. Kasi nga hindi tayo agad-agad naniniwala. Ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kung matatandaan ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Swansing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Grabe, kartel talaga nila sindikato talaga no? Talagang sindikato yung ginagawa nitong pamilya na to. From the father to the son to the wife and now pati dun sa kanilang pinsan. Mantakin mo pati hindi na ho nasiyahaan doon sa mga insertion nila. Hindi pa sapat yan, yung tinatawag na greed na. Sagad na sa buto. Yung pagiging greedy nila. Mantakin mo pati yung mga basic necessity, ika nga ng paluto, pambahay, pangkain ng mga Pilipino, mga ordinaryong Pilipino, pinakailaman na. Sa bagay, alam nila kasing yan bilang negosyante, alam mo yan. Diba sabi nga nila, kung ikaw magne-negosyo, sisimula ng negosyo, importante yung necessity. Ano ba yung kailangan at hindi lang kapritsyohan, di ba? Kaya alam naman natin, ang isa sa pinakakailangan, yung bigas, yung kanin. Hindi tayo mabubuhay ng walang bigas o walang kanin sa ating kapagkainan. O at the same time, syempre, yung mga ingredients like sibuyas, di ba? Asin, normal yan, di ba? Yan yung mga hindi pwedeng wala. Sugar, naku po, lalo na. Mga addict sa sugar, sabi nga nila mas nakaka-addict daw yan kaysa sa cocaine. Tanong natin kay Marcos.
Kung totoo yun. Hindi, tinatanong ko lang naman. Wala naman ako sinasabi. Tanong lang naman yun. Kayo naman mga kababayan, masyado ka makapagbintang eh. Hindi, alam mo, sa tingin ko, kaya dinali ang mga ganyang necessity. Kasi nga, walang choice ang Pilipino. Sa madaling salita, sure win to. Sa isang negosyante, sure kita to. Kaya nga, di ba, meron akong napanood na isang, I think, ewan ko kung si Chinkitan ba yun, nakalimutan ko na kung sino yun. Sabi niya, kung magsisimula ka daw ng negosyo, isa sa pinakamagandang simulan ng negosyo ay bigas. Kasi ang bigas, kahit tumaas ang presyo niyan, people will still buy it. Diba? Yan ay isang bagay na ano. Kaya nga, kita mo, pag-upong-pag-upo, ano ang talagang naging iskandalo na kagad dito sa atin. Na tapos ang kanilang itinuro, di umanong, ano daw, si Atty. Vic. Kasi nga, si Atty. Vic ayaw pumayag dun sa importation. Di ba? Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Ganito rin po ang nangyari sa bigas. Grabe, no? Noong April First Lady, laking stress nito. Sabit ka pala, First Lady. Malaking stress to. Huwag ko sa'yo, mag-party na kayo dyan. Para mawala yung stress. Para yung stress mo mawawala kasi nag-party kayo eh. 2023, nagsimula nang tumaas ang presyo ng bigas. Kaya iminungkahi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pwede, ay mag-angkat tayo ng 13 million metric tons para sa buong taon. Ang layunin ko po ay mapababa ang presyo ng bigas sa 22 pesos kada kilo. Pero hindi po ito'y naprobahan ng Pangulo nung sila ay nasa Clark. Dahil doon, sumipa ang presyo ng bigas na umabot ng 55 pesos kada kilo hanggang 2024. Noong 2024, kinausap ko ulit si Speaker Martin Romualdez na kung pwede, makausap namin si Secretary Laurel Chu ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para maibaba ang taripa ng bigas mula 35% to 15%. Sinabi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pababayaan natin ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas at umabot ito sa 60 pesos kada kilo, siguradong magagalit na ang taong bayan. Posibleng magrevolusyon na ang mga tao Yan. at tiyak na maapektuhan dito ang mga kandidato ng administrasyon sa 2025 elections. Isa sa mga patunay na hindi na masaya ang taong bayan ay ang pagbaba ng approval rating ng Pangulo noong panahon na iyon dahil sobrang taas na ang presyo ng bigas. Nangyari po ang meeting at halos inaabot kami hanggang alas 2 ng umaga, nakikiusap, nagpapaliwanag. Buti na lang, matapos ang matagal na negosasyon, pumayag din sila. At di nagtagal, inanunsyo na rin sa publiko na ibaba ang nangbuwis sa bigas. Ngunit, matapos ang 4 hanggang 6 na buwan, hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. Kahit ibinaba na ang taripa nito, kaya iminungkahi ko kay Speaker Romualdez na magpatawag ng investigasyon tungkol sa bigas sa pamamagitan ng Quinta Committee hearings. Habang iniimbestiga nito ng Quinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita Bakit hininto? Akala ko ba, ang isang confidential report. Nakasaad dito na sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon. Nako po, First Lady, ayan na, ikaw na, bida ngayon, bida ka na ngayon. First Lady, bida ka na ha, lupit mo. Ikaw daw nagpahinto kasi tatamaan yung negosyo mo. Nako, patay tayo dyan. Dahil kasama raw nila sa Vietnam visit ang ilang importer ng bigas. Nako. At nag-dinner pa raw sila roon. Dinner lang, walang alam mo na. Walang party-party. Dinner lang, sure ka dyan? Parang kasinungalingan na tayo na. At nung araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo. Nako. Magkasama kami ni Speaker Martin Romualdez nang tumawag si Congressman Sandro Marcos. Nako po, patay. Dumating din si Secretary Laurel Chu Nako. sa Manila Polo Townhouse. Nako. At doon siya pinagalitan ni Speaker dahil inilabas niya ang confidential report
na nagdidiin sa First Lady Nako. sa issue ng rice smuggling. Nako po, patay tayo dyan. Napagalitan tuloy si, ano pa naman yung itsura nung parang medyo, ano, di ba? Yung hindi siya ganun palaba na katulad ni nila Romualdez. Tapos pinagalitan nyo kagad. Grabe naman kayo. Sama ng mga ugali ninyo talaga. Ginagawa lang naman daw nyo yung trabaho nyo eh. Oh. Humihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, pasensya na, masyado akong naive. Doon namin naintindihan kung bakit. Kahit ibinaba na ang import tax ng bigas mula 35% to 15%, ay hindi pa rin bumababa ang presyo sa merkado dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Yun. Alam nyo na ibig sabihin ng SOP remittance. Ibig sabihin, yung mga kumakatkong along the way. Di ba? Kaya daw hindi bumababa. Hindi, kasi tama naman eh. That's the real issue here. I mean, can we believe that na talagang kagagawa nila ang pagtaas ng presyo? Kita nyo naman eh. Importation pa lang eh. Talamak na. Kaliwat kanan ng importation. Kung kaliwat kanan ng importation at ang dahilan para nag-i-import ay para bumaba ang presyo, bakit tumataas? O, kasi nga, binababa nila yung source, yung pinagkukuhanan ng mga supply, tapos, ipapasa nila naman sa merkado o sa market. O, para malaki tubo. Pag malaki tubo, malaki kita ng mga nasa middleman. Sino ba yung tinutukoy niya dito? Di ba? Ang tinutukoy niya dito, si Romualdez at saka si First Lady. Naku po, patay tayo dyan. Gago! Alam mo, grabe mga ano, no, may pagka-demonyo rin itong mga ito, no. Mantakin mo, ultimong basic ng pangangailangan ng mga ordinaryong Pilipino, kakatkungin pa nila. Dagdag pa po, maraming importers ng isda ang nagre-reklamo dahil kontrolado ito ng kaunting kumpanya lamang. Wala naman daw tax sa importation tuwing lean season, pero kahit ganoon, hindi pa rin sila nabibigyan ng permit to import. Ang mga kaunting kumpanya na ito lang ang nabibigyang permit to import. Dahil dito, kontrolado din ang presyo ng isda at ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Mga kababayan, hindi dapat naghihirap ang Pilipinas. Hindi dapat ganito kamahal ang mga pangunahing bilihin tulad ng bigas. At higit sa lahat, hindi dapat nagugutom ang mga Pilipino. Wala silang malasakit sa taong bayan, lalo na sa mga mahihirap. Inaabuso ang kapangyarihan. Nagiging negosyo ang pera ng taong bayan. Masakit man tanggapin, pero ito ang katotohanan. Ang pinakamakapangyarihang pamilyas pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Mula sa Pangulo, First Lady, hanggang sa anak, sila mismo ang nagtatakda, kumukontrol, at nakikinabang sa mga transaksyon dapat sanay para sa kapakanan ng sambayanan. Hawak at kontrolado nila halos lahat ng ahensya, kaya nagagawa nilang itago ang katotohanan. Sa mga susunod na araw, marami pa po akong isisiwalat. Naku po, patay kayo. Maraming salamat sa inyong oras at patuloy Baka kaapu-apuhan ni Marcos madali. na pag-unawa. Naway, magising tayo sa katotohanan at sama-sama natin hanapin ang hustisya para sa bayan. Hustisya! Diyos mabalos po sa inyo. Hustisya! Hustisya! Yan ang dapat natin sinisigaw eh. Hindi, alam nyo mga kababayan, malupit po itong mga ganitong binitawan ni Zaldico kasi obvious. Obvious ba? I mean, obvious naman eh kung na meron talagang nangyayari. Di ba? I mean, eto. Halimbawa, yung mga akusasyon niya sa insertion sa budget. Madali naman pasinungalingan nyo kung hindi totoo eh. Sabi mo, wala namang ganyan eh. O tingnan ninyo yung budget. Ganon, di ba? Ang problema, meron talaga eh. Di ba? Meron talaga. May dokumento na may insertion. Pangalawa, ito naman. Sinasabi niya, kita nyo dito yung pamilya, ang pasimuno ng katkungan. Di ba? At dahil dyan, tumataas ang presyo ng ating mga pagkain, mga basic need. Meron talaga eh. May pagtaas talaga eh. At meron ding matinding importation na nagaganap. So talagang back up with the circumstantial evidence. Ika nga. Di ba? Merong ebidensya na pumapasok. Hindi pwedeng i-deny. Diba? Kahit anong deny mo, wala eh. Meron talaga eh. Anong gagawin natin? Iyon ang problema. So, ito na nga. Ang ano nito, sumagot ang presidente.
Akala naman niya may naniniwala sa kanya. Hindi, sige. Pakinggan na rin natin yung sagot ng presidente. Alam mo dito, etong pagsagot ni BBM, ito po ay senyalis na natataranta na si Marcos. Natataranta na siya. Kasi yung mga ginagawa niyang pagre-report sa taong bayan, kasi nagagalit ng taong bayan eh. May mga, kanina nga meron tayo papakitang balita mamaya, may mga military na rin na, iba pa aside from dun sa unang nagre-reklamo ng mga retired military, meron pa isa na namang military na retired na grupo na nagre-reklamo pa rin. Feeling ko talagang medyo meron na siguro talagang reklamong nakikita ang mga military natin. Yun ang lumalabas sa balita eh. Ngayon, tila natataranta na si Marcos. Tila natataranta na ho siya to the point na siya na mismo sumasagot. Although scripted, halatang halata. Pero siya na mismo sumasagot doon sa mga, kasi sa di ba, sa mga nakaraan, sa mga past na sitwasyon, never magsalita yan. Magunaw ng buong Pilipinas, hindi magsasalita yan. Ngayon, mukha talagang natataranta na. Ito, pakinggan nyo yung banat nito ni Marcos. Tingnan ninyo kung paano niya salagin itong sinabi ni Zaldico. Magandang araw po sa inyo lahat. Ay, hindi maganda pag ikaw makikita ko. Hindi maganda, sorry, Mr. BBM. Ito patuloy sa aking pagre-report sa inyo tungkol sa mga development sa mga kaso na hinggil doon sa mga flood control project. At i-report ko po na ngayong araw yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, nakakuha na po ng 2 freeze order. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air asset ni Zaldico, ang value mga 4 billion. At bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3,566 na bank account, 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account, at saka air asset na frozen na. Umpisa lang po ito. Mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Meron din pong development Sandali, yun daw, una, komentohan natin yun. Sabi niya, yun daw ang plano, ibalik yung pera sa taong bayan, ganyan-ganyan. Etong pagsisiwalat ni Marcos sa mga ganito, akala niya natutuwa ang tao. Akala niya nasasatisfy ang tao. Hindi. Paulit-ulit na sinasabi ng mga Pilipino, taong bayan, mga netizen, at sinasabi nilang, wala kaming pakialam dyan sa mga yan. Mga maliliit lang yan. Magkano lang ninakaw niya? Milyon lang. Ang kailangan namin yung nagnakaw ng bilyon. Ikaw, Mr. Marcos, hanggang hindi nakukulong ang pinsan mo, walang mangyayari. Tigilan mo na ang pagtututuro kung kani-kanino at panagutin mo direkta ang pinsan mo. Yan ang ginawa ninyo kay Chis Escudero, naalala ninyo? Di ba? Ito, papakita ko sa inyo ito. Ayan. Kinlir po ng COMELEC si Chis Escudero. Ang linaw po niyan, kinlir na po ng COMELEC. Bakit dati talagang kaliwat kanan ang pambabato ninyo kay Chis Escudero? Di ba kaliwat kanan yan eh? Donation, ganito, ganyan. Tapos, yung pala cleared. Kasi nga, yung time na yan, diyan na po tumutungo kay Romualdez eh. At dahil nga sa binanggit na mismo ni Chis Escudero yung the name you cannot mention, si Romualdez at saka si Zaldico, biglang lahat ng atake na punta kay Chis Escudero. Naalala niyo yun? Yung pala cleared. Ibig sabihin, kung babalikan natin ng lahat, yung mga pang-atake pala ng mga hindot na mga bayarang vlogger at mga trolls, para lang talaga i-divert ang issue sa Romualdez na ito. Kaya itigil nyo po yan. Itigil nyo po yung pagtututuro nyo sa iba. Ngayon, ang pinagtitripan naman ninyo, si Spokes, Harry Roque. Di ba? Yan ang pinagtitripan ninyo pagkatapos ito. Alam mo, Mr. Marcos, kung gusto mong masatisfy ang mga Pilipino, itigil mo na yung mga maliliit ninyong paghuhuli na nakala ninyo natutuwa kami. Hindi. Walang natutuwa sa'yo. Matutuwa lang kami pag nakulong si Romualdez, kasama ka. Yun, maaari pa kami matuwa nun. Pero unahin mo na muna si Romualdez bago ikaw. Yung sa'yo, siyempre, kailangan mo nang i-impeach, ganun, kailangan mo nang ano. So, si Romualdez muna. Tuloy natin to, ha? May karagdagang pang banat ito. Kala mo naman na nakakatuwa yung banat niya. CI at saka ang DPWH,
magsusumite po ng ebidensya sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman na may-ari ng mga construction company na may proyekto sa DPWH. Asa na? Kasi Tagal. meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami Ah. ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. Mr. President, do you know that kind of accusation is what they call this, pwedeng maging maging cause ng disbarment case doon sa abogado. That's a serious matter, Mr. Marcos, BBM. Seryoso yan. Dahil kung totoo yung sinasabi mo, dapat ma-disbar etong abogado ni Zaldico. Kaya, yung ganyan mo, walang ebidensya yan. Kung gusto mo talagang patunayan na totoo yan, kasuhan nyo ng disbarment. Then present an evidence. Imposible na walang witness. Wala namang makakalapit sa'yo nang walang witness. Walang video. Unless nakikipag-secret meeting ka. Di ba? May CCTV ba na pumunta sa Malacanang yung abogado? May CCTV ba? May video ba na nakipagkita sa'yo? I mean, naiintindihan niyo ibig ko sabihin, mga kababayan. Hindi ko kinakampihan yung abogado, ha? Kaya lang, disbarment case yan. Kung sakasakali, di ba? Binlockmail ang presidente. Ang lupit nun, Brad. I mean, sinong gunggong na abogadong papayag na sabihan siya ng client niya na lapitan mo yung presidente, blackmail mo, ha? Hindi na kamo natin lalabas yung pogi video natin pagka hindi kinansela yung passport. Ako, sa totoo lang, etong akusasyon ni Marcos, ang isa sa pinaka-stupid thing na nakikita ko dito sa Alam niyo kung bakit? Sa sobrang yaman ni Zaldico, kaya naman niya magkaroon ng passport na iba. Kung yun lang ang issue, yung passport. Kasi remember, ang issue dito, passport, not yung cases. Hindi sinabi. Kasi, okay, pwede pa siguro nating matanggap kung sasabihin ni Marcos na, sige, hindi na namin kayo ituturo, wag nyo na akong idiin. Yan, pwede pa yan. Okay? Kasi totoo naman I mean, minsan nangyayari yan sa mga kasuhan, 'di ba? Yung parang bang nag-uusap na lang, nagkasundo na lang yung dalawa, pwede yan, ha? Pero yung sabihan lang sa'yo na wag mong cancelahin yung passport ko, wala na ako ilalabas na video, malaking katarantaduhan yan. Sorry, that is stupidity. Yung sabihan na magsabi yung isang tao, wag mo nang cancelahin yung passport ko, kayang-kayang gumawa ng passport. Mr. BBM at saka kung sino man yung nagbigay sa'yo ng script na yan, mag-google kayo. Maraming may mga bansa ang maaari ka makakuha ng passport basta meron kang malaking pera doon or investment or business, ika nga. Sa laki ng pera ni Zaldico, kayang-kaya niya yan. Diba? Hindi niya kailangan yan. At pwede nga siyang tumakbo, magtago lang. Hindi niya kakailanganin yung passport. Sa tindi ng impluwensya niya. Sa tindi ng pera niya, kayang-kaya niyang gawin yun. So, masyadong ito'y katang-isip, parang yung mga ganitong klaseng script. Script to ng mga nakatira Hindi, wala ko sinasabing tumira si Marcos, ha. Sinasabi ko lang, script to ng mga tumira. Yung mga parang, wow, pare, ito, ganito mangyayari. Ito, yung mga nag-i-imagine, ha. Wala kasi kayong kaibigang adik, Wala rin naman ako, pero kinikwento lang sa akin. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo. Ayan, pinangunahan niya na. Minamain condition niya na yung mga tao na maglalabas ng video. Para, huwag na kayo maniwala dyan. Kahit maglabas pa ng video yan, blah, blah, blah. Na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Yun, talaga doon na booking. Doon na booking, mga kababayan. Booking na booking. Ano yun na booking? Tinawag siyang first name Zaldi. Ibig sabihin, talaga meron silang closeness na hindi niya pwedeng i-deny. Kasi ganun yun di ba? Pagka tinawag yung first name mo, para bagang close kayo kaya yung mga vlogger na bumabanat sa akin, tatawagin akong Byron.
Alam mo yung mga vlogger na yun, gusto makipag-close sa akin. Malamang bayot yung mga yan. Kasi hindi ko tatawagin ng Byron ng by first name. Yung ayaw ko. Tatawagin ko lang syempre yung mga first name, yung mga kursunada ko. Pero pag ayaw mo yung tao, hindi mo tatawagin first name. Kaya yung mga vlogger ni Marcos, pag tumawag ng Byron, bayot yan, sigurado. 100%. Merong ano yan. O, ito pa. Ito, mas ano, ito ang mas may tama. Yusek, good morning. Kuha lang po ako ng reaction from the palace. Kahapon po kasi may pasabog si dating Congressman Saldico at isinama na po niya si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos. Alam po ba ni Pangulong Marcos yung akusasyon ni Saldico laban kay Kong Sandro na sinasabing nag-insert ng 50 billion may nagkaroon siya ng 50 billion budget insertion. Ano po yung reaction ni Pangulo dito? Unang-una po ay nakapag-salita na po at nagpahayag na po ng denial si Congressman Sandro Marcos. Yan daw po ay kasinungalingan ayon sa kanya. At sa atin naman po, bago tayo magbigay ng anumang tugon dyan, mas maganda po siguro na tapusin na muna kung siya man po yung nagsasalita ni Zaldico ang kanyang mga mensahe, ang kanyang mga di umanong mga kwento mula video 1, 2, 3 hanggang video 4 and 5. Madaling nag-iba ang kanyang hairstyle. Kaya Alam mo, nung narinig ko to, sabi ko, wow, patay tayo dito. Iba na talaga ang tama nitong tagapagsinungaling na Malacanang. Iba na tama nito. Dito ko rin napagtanto na parang may katotohanan talaga na siya ang may hawak ng troll farm ni Marcos. Kasi di ba may alleged na siya daw ang may hawak, siya daw ang head ng mga vloggers ni Marcos, yung mga tanso vlogger. Dito ko naisip na aba may posibilidad nga. Kasi ganun siya mag-isip. At ini-echo siya ng mga vlogger niya. Ay, yung mga vlogger ni Marcos, ini-echo siya. Ganyan sila mag-isip na kesyo, tignan yung details yung sinabi, ang titignan, yung hairstyle, nagbago daw. Puta, hindi ba pwede magsuklay? Hindi ba pwede mag-spray net? Meron pa bang spray net ngayon? Alam niyo yun, parang, kunwari ako nakita ko yung video ko eh. Pag nakita kong video ko, ganito itsura ko, sasabihin ko, kailangan kong lagyan ng konting powder. Kailangan ko lagyan ng konting pampaano ng mga mukha-mukha, ng mga wrinkles. Kasi nakita mo yung video mo eh. Ay, pangit pala ako, ganun. Hindi ko naman sinabi ni Saldi ko, pangit siya. Siguro nasabi niya, ay, bakit ganun yung buhok ko, ang gulo-gulo. Mag-ayos na nga ako ng buhok para naman presentable yung video ko. Tapos yun ang pupunahin mo. tuwing makikita natin at masasabi natin ang mga inconsistencies, maaaring magbago rin siya ng kwento. So dapat matapos muna lahat ang kanyang mga sinasalaysay dahil sa tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, sumasabay po ang kanyang pagbabago ng kwento sa pagbabago ng hairstyle sa video. Follow-up lang, ma'am. Ma'am, may report din po ba ang Palasyo ng Malacanang regarding sa intelligence report na may nakikipag-ugnayan si Saldico sa grupo na gustong pumalit po daw na sa gobyerno ng Marcos? Wala pa po tayo masasabi patungkol dyan. Wala po tayong update. At tingnan po natin kung meron pong ganyan mga alingas-ngas. So, ibibigay ko po sa inyo ang update kung meron man. Salamat, Yusek. Thank you. Next is Julie Bay sa 1PH. Morning, Yusek. Yesterday po napaulatan na aresto si former presidential spokesman Harry Roque. May official communication na po ba or clarification yung palas tungkol dito? Sa ngayon po, Ang lupit, magpapaiba-iba daw ng buhok sa iba-iba daw ang kwento. Inconsistent. Lupit mo, ang ganda ng analogy mo, pang vlogger nyo. sa po natin ang pamunuan po ng DILG at magbibigay na lamang po sila ng update kapag meron na po. So wala pa pong confirmation, ma'am? Yun po yung ayon sa DILG, hindi natin mako-confirm. Pati sa DFA ay wala pa rin pong confirmation. So magbibigay ng update kapag meron na po. Thank you. Ivan Mayrina, GMA News. Sorry ma'am, balikan ko yung tanong ni Ann kanina. Sabi ninyo, kung siya nga po yun, can you elaborate? Are we expressing doubt that that is Zaldico? Sa nakikita po natin ng mga pag-iba-iba ng kanyang mga imahe, hindi mawawala sa isipan kung siya man yun o hindi. But still, sasagot po tayo. At ang nais lang po natin ay tapusin niya ang kanyang salaysay. Kasi tuwing mapupunan natin
ang kanyang mga inconsistencies, nababago rin po ang kanyang statements. So makikita niyo po yung mga pabago-bagong statements mula video 1, 2, 3 hanggang 4. Anong pabago-bago doon? Walang pabago-bago doon. Konektado nga eh. Kinonek niya nga yung mga sinabi ng mga DPWH official, kinonek niya yung kay Kudesa, kinonek niya yung Malacanang, kung saan dinadrop yung pera, lahat konektado. Paano naging pabago-bago? Anong patunay mo na pabago-bago? Sige nga, Auntie Claire, anong patunay mo na pabago-bago? Kaya ka napapahiya kay kay Tikiya eh. Ikaw wala ka sa hulog eh. Can you point out some of the inconsistencies you've spotted Yan, so far? ganyan magtanong. You want to video 4 or 5? Unang-una, Hindi ka makasagot, no? Isip ka ngayon. Akala mo, madadali mo sa inconsistency hindi niya binanggit sa video 1, 2, ang sinasabing transaksyon ng 2022. Maliwanag na ang binanggit niya nagsimula daw ang kanyang pakikipag-usap di umano kay Secretary Nina Pangandaman 2024. So, nung napuna ang mga inconsistencies, nabago ang kwento. So, mas magandang hayaan natin, tapusin niya na muna. Kasi sabi nga natin, tuwing makikita na... Ano doon ang inconsistent? Ikaw ang gumagawa ng inconsistent eh. Yung statement mo mali-mali, inconsistent. Ang mga inconsistencies, hindi lang po tayo, pati yung mga ibang mga lawyers, ibang mga eksperto na bumabasa at nadidinig ang kanyang mga sinasabi. Walang ganon? Ang inconsistencies. Walang ganon? Ginagamot nila sa mga susunod na mga videos. Sorry, and what does that have to do with the changes in his appearance, in his hairstyle? Kung isang araw lang itong ginawa, hindi dapat nababago ang itsura. Kung hindi nga isang araw. Ang sakit mo sa bangs, alam mo, ewan ko, bakit tayo nagkaroon ng ganitong klaseng opisyal? Bakit sino man nagsabi isang araw lang ginawa yun? So it means, lumalabas. Iba-ibang araw to ginawa. O ngayon? At malamang, ay bumabase sila sa reaksyon ng tao. So, what's wrong? It doesn't make it wrong or it doesn't make it fake kung iba't ibang araw niya sinasabi yun o ginagawa yung video. Walang doon. Sorry, on to my main question. Kahapon po sinagot ni VP Sara Duterte ang tanong kung handa siyang maging Pangulo sakaling magbitiw si Pangulong Marcos. Ang sabi po niya, and I quote, "There is no question about my readiness." Does the President have a message to the Vice President expressing her readiness and willingness to take his place? Handa na po siya maging Pangulo kapag po nawala or natanggal ang Pangulo sa pwesto. Tama po ba yon, Sir Ivan? Yun po ba ang sinabi niya? Handa siyang pumalit sa Pangulo kapag nagbitiw. Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Unang-una po, ang Vice Presidente. Ako, handa na. Handa na ako. Hindi baka kasi ito yung pantabla nila. Akala nila nakakatawa, akala nila naloloko nila. Yung Mary Grace Piatos na yan, ay isa ho sa mga confidential na agent or confidential spy o whatsoever, confidential person para ma-accomplish yung dapat i-accomplish. Halimbawa, kung sino man yan, tao na yan, yan po ay para mahuli o maikulong o malaman o mabisto yung mga nagre-recruit na NPA sa eskwelahan. And I'm ready for that. And I want that. Nakikita nyo? Talaga namang may mga confidential person, confidential spy, di ba? Mga talagang inilalagay, ibinabaon doon sa mga organisasyon para mabuking yung mga gawain nito mga terorista na nagre-recruit ng mga kabataan. Yan ang ginawa ng opisina. O ako ready ako dyan. Gusto ko pa ng mas maraming ganyan. Totoo. Pag naging presidente si VP Sara Duterte, mas gusto ko pang maraming ganyan para tuluyan na mabura sa lipunan nito mga NPA. Diba? Bakit ko papalagan yan? Bakit ako hindi papayag unless supporter ka ng mga terorista, NPA? Ang tanong, ikaw, hindi ka papayag? Hindi acceptable. It is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. He is not anticipating. He is just answering the question. Ayoko na talaga magmura pero pag narinig ko talaga ito, ang sarap
She's not anticipating. Ang sinasabi lang niya, nung ako'y tumakbo, naturalmente ready ako. Sino ba naman ang tatakbong vice president na sasabihin niya hindi siya ready maging presidente kung sakasakali? Ba't ka tumakbo? Yun eh. Ito, anticipating ka agad. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Pinapahina niya ang public confidence ng tao sa administrasyon. And those words contribute to the climate of uncertainty and crisis. Kung handa siya, makikita po natin, nag-anticipate siya na mawawala ang Pangulo. Yan po ang balak nila. Yan po ang nasa isip nila. Sabi ko na eh. Sabi ko na, di ba sinabi ko sa inyo kahapon? Panoorin nyo yung video ko kahapon. Yan yung kanilang gustong palabasin eh. Yan yung gusto nilang palabasin na destabilizer si VP Sara Duterte at pinaghahandaan niya yan na mag-resign na ito bumaba sa pwesto o matanggal sa pwesto si BBM. Di ba sinabi ko sa inyo yung tanong nung bayot kahapon sa balita na ready na si VP Sara Duterte, iti-twist nila yon na para bagang sinasabi, destabilizer to si VP Sara Duterte. Dapat kasuhan niya ng sedition, no? O inciting to sedition. Tingnan ninyo, kakasuhan pa yan, no? Antayin ninyo. Lahat na sinabi ko dito, tumama eh. Antayin ninyo mga kababayan. Ganyan sila mag-isip eh. Kaya lang, advance tayo mag-isip. Alam natin yung mga ginagawa niya, mga kademonyo na yan eh. At yan po ang ginagawa nila ngayon. Sorry ma'am, last. Ito yung mga nakalista ko sa anong tanong. Aside from resignation calls, there are also talks of succession, talks of a transition council, civilian military junta. Lahat po yan nakaangkla sa pag-question sa fitness to lead ng Pangulo. Direct question ma'am, is the President fit to lead and is he in control? Tinatanong pa po ba yan? Of course. Oh, yan. Ganyan din yung sagot ni VP Sara Duterte. Tinatanong pa ba yan kung ready siya? Yun ang mandato ng Vice President. Di ba? Tumabla tuloy sa'yo. Hulog ka sa bitag. Hindi pala bitag, banat. Hulog ka sa banat. Nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Araw-araw, hindi humihinto sa pagtatrabaho. Hindi nga po nakakapagbakasyon. At hindi nakakapunta sa beach para mag-swimming. So, sino po ba talaga ang ready? Na, madam, talagang hindi dapat siya mag-beach. Ang dami ng party-party sa loob ng Malacanang, magbe-beach pa siya. Ang kapal naman ng mukha nun. Sobra na nga ang kapal ng mukha eh. Panay na nga ang party sa loob ng Malacanang eh. Gusto mo pang mag-beach? Kasi alam mo, pinaparinggan niya dito si VP Sara Duterte. Ano ba trabaho ng Vice President? Di ba mag-antay lang na mawala ang Presidente? Yun lang naman ang trabaho ng Vice President. Ano gusto mong gawin niya? Pumunta siya sa mga departamento, di sasabihan, EPAL. Parang katulad ni Leni Robredo. Bida-bida, EPAL. Wala siyang trabaho, hindi antayin lang ang presidente. Na maging leader ng bansa. Walang iba kundi ang Pangulong Marcos Jr. Thank you very much. Thank you. Follow-up question, Eugene Fernandez, IBC 13. Yusek, I would like to have a follow-up question regarding kay Saldico. Yusek, since na-mention nyo, gusto nyo matapos na muna yung sinasabi ni Saldico, how important it is for the palace to listen yung lahat ng sasabihin ni Saldico? Kung nagiging parte po ito ng balita at ito po ay nagiging issue, hindi naman po hindi pwedeng pakinggan ito. Kailangan lahat po na nangyayari sa bansa, basta po verified, pinapakinggan po ito. At kailangan din pong ikonsidera. So, kailangan matapos muna kung anong sinasabi niya. At mas maganda, ayon sa Pangulo, umuwi siya rito. At dito niya, ikuwento lahat yung nais niyang ikuwento. Dahil kapag nagkukwento ka lang sa likod ng monitor, ang hirap tignan at i-assess ang credibility ng taong nagtatago lang. Thank you, Yusek. Thank you. Next is Marker Sargan, Brigada. Good morning, Yusek. Sa budget deliberation po kahapon ng Senate, nabanggit po or nag-present si Senator Robin Padilla ng isang voice clip na ang sinasabi allegedly, binabanggit po na... Ayan, huwag na natin pag-usapan yan. Dahil dito muna focus tayo dito sa dalawang issue. Bukas na yan. Dalawang issue. Ito pong akusasyon ni Zaldico at yung natatarantang denial ni Marcos at syempre ang kasinungalingan ni Auntie Claire. Tatlo pala yun. Hayop. Gago! Alam mo mga kababayan, ito napaka-importante nating laging babantayan kasi sa mga ginagawa ni Zaldico, dapat nating busisiin yung mga sinasabi. Huwag kagad paniwalaan. Tandaan natin, di ako naniniwala dyan, agad-agad. Huwag tayo kagad gano'n na madaling maniwala sa taong ganyan.
Pero gayunpaman, tingnan natin yung mga details nung kanya sinasabi. Ikumpara natin ito doon sa talagang sitwasyon na nangyayari sa bayan natin. Kung meron bang mga panglabas na katotohanan? Kasi siyempre, ano yan Marcos side and Zaldico side. Diba? So, doon sa dalawa na yun, tingnan natin pareho. Huwag tayong, hindi, si Zaldico lang kasi binabanatan niya si Marcos. Hindi, huwag kayo maniwala agad-agad. Tingnan ninyo yung mga sinasabi kasi importante din yun. Para talagang masabi natin totoo yung sinasabi ni Zaldico o hindi totoo. Kaya nga sabi ko nga di ba yung importation, tumaas ba talaga ang presyo? Kasi sinasabi niya may SOP, may pera, mayroong middleman. So ibig sabihin, totoo talaga kasi tumaas Nag-import para nga ibaba ang presyo, tumaas lang lalo. So may katotohanan. Ganun dapat tayo mag-isip.